Dr. Willie Ong. Grabe ang hinagpis dahil nakuha daw niyang sakit sa pag-iisip ng mga negatibong komento ng mga netizens sa kanya. Ang cardiologist na si Willie Ong, isang health advocate na tumakbo bilang Vice Presidente sa eleksyon 2022, ay lumalaban sa laban para sa kanyang buhay habang siya ay sumailalim sa paggagamot para sa cancer. Si Ong, na kilala sa tawag na Doc Willie, ay ginagawa ang anunsyo sa kanyang social media platforms. Sinabi niya na natagpuan ng mga doktor ang isang sarcoma sa kanyang tiyan. Ito ay nakatago sa likod ng kanyang puso, anya, at sa harap ng kanyang gulugod. Ang bukol na ito ay malaking-malaki daw, isa sa pinakamalaki na nakita nila. This tumor is very big. One of the biggest they have ever seen, saad ni Ong sa video post sa kanyang YouTube channel. Ang video ay nai-record mula sa kanyang silid sa hospital noong August 29. Ngunit ang paglabas nito ay naantala dahil sa seryoso at komplikadong paglalakbay ni Doc Willie sa chemotherapy, ayon sa isang post sa kanyang Facebook account. Ayon sa Mayo Clinic, ang sarcoma bilang pangkalahatang termino para sa isang malawak na grupo ng mga cancer na nagsisimula sa mga buto at sa malambot o nag-uugnay na mga tissue. Naalala ni Ong na noong April 2023 nakaramdam siya ng discomfort habang nagsasagawa ng medical mission dahil sa pagod at hirap sa paghinga at paglunok. Binaliwala niya ang mga ito bilang bahagi lang daw ng pagtanda. Noong October ng taong iyon, nagsimulang maranasan ni Ong ang pananakit ng likod na lumaganap sa itaas na bahagi ng kanyang gulugod. Dahil dito, nahirapan siyang matulog ng makadapa. Noong August, mas lumala ang pananakit niya sa likod. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka, buong gabi walang tulog, kwento ni Doc Willie. Siya ay na-admit sa isang ospital noong buwan ding iyon at nag-diagnose na may sarcoma na inilarawan niya itong very rare, aggressive at very big. Inamin ni Doc Willie na nakuha niya ang cancer sa stress dahil sa kakabasa ng mga comments ng bashers niya sa Facebook. Lalo na nung kumandidato siya sa pagka-Vice Presidente ng Pilipinas katandem si ex-Mayor Isko Moreno. If you pray for me, I think I will get well. But if you keep on bashing me, I think I will die. I think I got all this pain from negative thoughts and negative emotions. From all the hurt, from all the bashing I got from 2022 Vice Presidential campaign. I got so many bashing. I just ran for the Vice President. What did I do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Pahayag ni Doc Willie. Sa gitna ng kanyang hamon sa kalusugan, pinanatili ni Ong ang isang positibong pananaw. Malungkot ako? Hindi. Swerte nga ako kasi may asawa akong nagbabantay. Swerte ako, may mga anak ako, binabantayan ako. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa akin yung dalawang anak ko na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close, saad ni Doc Willie. Upang matiyak ang nakakakuha siya ng pinakamahusay na paggamot, nagpa siya si Doc Willie na lumipad sa ibang bansa at sumailalim sa chemotherapy. Kasunod ng kanyang diagnosis, kinuha ito ni Doc Willie bilang isang pagkakataon upang pagnilayan at anyayahan ang kanyang mga followers na maiwasan ang stress, gumawa ng magagandang bagay, ipalaganap ang pagmamahal at bumuti ang pakiramdam dahil anumang bagay ay maaaring mangyari sa isang iglap.